sa nakakasala sa amin. Awang mo kami, ipahintulot sa tukso. Hayadya mo kami sa lahat ng masama. Sa lupa, para nang sa langit. Dito sa lupa, para nang sa langit. Oh, patawarin mo kami sa aming kasalanan. Papatawad namin sa nakakasala sa amin. Awang mo kami, ipahintulot sa tukso. Hayadya mo kami sa lahat ng masama. Pagbati mula sa Summer Capital ng Pilipinas. Nais po namin kayong paalalahanan na ang lungsod ng Baguio ay mahigpit na nagpapatupad ng bawal na paninigarilyo at vaping ayon sa ordinansa bilang 34 serye ng 2017. Ang paninigarilyo at vaping ay mahigpit na ipinagbabawal sa mga pampublikong lugar tulad ng paaralan, opisina, sports facilities, mga kainan, mga tuluyan, parke, palaruan, at sa mga pampublikong sasakyan. Sa sino mang lalabag sa ordinansang ito ay papatawan ng halaga mula sa 1,000 hanggang 3,000 at hanggang 3 buwang pagkakakulong. Inaasahan po namin ang inyong kooperasyon para sa mas malusog at mas malinis na lungsod ng Baguio. Maraming salamat po. Cool 97.5 brings you programs that will spark your day and will give you a daily dose of positive music and messages. Gospel programs that brings you the pure Word of God, a new beginning, the beacons of Christ, ang ilaw ni Kristo, desperate for God, daloy buhay, Holy Ghost, and Word power. Jesus is our life. Ubog tibiyag, joy in the Holy Ghost, the awesome word, the shout of the Christian. What does the Bible say? The gig, God is good, family, Christian fellowship, One Hope, Love Talk with Chuck and Liz, and NB30. Health, a program that gives you information about healthy lifestyle, kasangga at kalusugan. Public service, programs that brings you news and information. I Love Baguio, the voice of the Cordilleras. Cool Mornings with DJ Tommy, and Talakayan with Kuya Eddie Bona. We also bring you positive music from morning till evening. Now you can listen straight to Cool 97.5 anywhere around the world through your gadgets. Just type zeno.fm/cool975 or visit our website at cool975.weebly.com. Cool 97.5, bringing the good news and positive music worldwide. Subscribe, share, like, and follow us now on Facebook, YouTube, Twitch TV, and Instagram. Cool 97.5. Cool 97.5. Sounds beyond
Cool. Wala nang nanaisin pa kung makasama ka sa tuwina. Pagsikat ng araw, hanap-hanap. Presensya mo, dalay anong galak. Pinagpalang lubos ng magtiwala sa'yo. Kaya't aking papuri. Dinggin mo, aking Diyos, aking Hari, tagapagligtas. Liwanag ng hatid ay bigay ng wagas. Diyos na siyang may likha nitong langit at lupa. Pupurihin, sasambahin, ikaw lamang. Wala nang nanaisin pa kung makasama ka sa tuwina. Pagsikat ng araw, hanap-hanap. Presensya mo, dalay anong galak. Pinagpalang lubos ng magtiwala sa'yo. Kaya't aking papuri. Dinggin mo, aking Diyos, aking Hari, tagapagligtas. Liwanag mong hatid ay ligayang wagas. Diyos na siyang may likha nitong langit at lupa. Pupurihin, sasambahin. Aking Diyos, aking Hari, tagapagligtas. Liwanag mong hatid ay ligayang wagas. Diyos na siyang may likha nitong langit at lupa. Pupurihin, sasambahin. Aking Diyos, aking Hari, tagapagligtas. Liwanag mong hatid ay ligayang wagas. Diyos na siyang may likha nitong langit at lupa. Pupurihin, sasambahin, ikaw lamang. Aking pupurihin, sasambahin, ikaw lamang. Tumatakbo, di mahinto. Ayaw tumigil, di pa pipigil ang tintig nitong puso. Umaawit, umiibig at umiikot nang walang takot ang pagsayaw nitong puso. Sa pagpatawag ng bawat minuto at paghingay hindi sumusuko, hanggat ako'y dumadaloy, ako'y magpapatuloy sabay sa pag-ikot ng mundo.
lumalaban, lumalalim, lumiliwanag sa pagsubok at sa pagkabigo. Tumatangis, tumitindi, at tumitibay sa aking paglalakbay. Hawak ang iyong kamay sa pagpatak ng bawat minuto at paghingay hindi sumusuko hanggat ako'y dumadaloy. Ako'y magpapatuloy sabay sa pag-ikot ng mundo. Oh, oh, oh. Na, na. So listen with your heart, more than hearing with your ears. Let the rhythm of your heart beat louder than the music of your fears. Let the thunder crack the skies and the rain fall from your eyes. Tell your heart to live and tell your heart to believe. Tell your heart to live and more than just exist. Cause pursuit is a proof that we are alive, more than breathing and more than waking, more than just making a living. Cause no matter how rich, no matter how poor, our days are numbered, our years are chapters, and every step we're writing, who are we becoming? Choose ourselves a story and lay out our own melody. In time with a heartbeat, histories are shuffled and repeat, and every minute makes us older, and every child can take us higher. Make us until we're braver, mend us until we're stronger. Remember how, remember now, remember this is life turns pages. Remember your creator, the creator of your days, cause our days are numbered, our years are chapters. This God that sets the seasons, this God that sets life into motion. So come on, make your life count, make your life count before our time runs out. Sa pagpatang ng bawat minuto at paghingay hindi sumusuko hanggat ako'y dumadaloy. Ako'y magpapatuloy sabay sa pag-ikot ng sa pagpatang ng bawat minuto at paghingay hindi sumusuko hanggat ako'y dumadaloy. Ako'y magpapatuloy sabay sa pag-ikot ng mundo.
As we go uphill, traces of your pain are trampled like a leaf setting on the new trail. Scatter the thistles of yesteryears. The sun will rise with healing in his wings. Carry on, there's a dawn for every suffering. Here we go, we're singing on top of the world. The morning light is riding on the clouds. Darkness is devoured, His glory all surrounds at the roof of the mountain. As we reach the peak, I see my bright future. So I clap my feet, raise the flag on the summit. Blow off the dandelions of yesteryears. The sun will rise with healing in his wings. Carry on, there's a dawn for every suffering. Here we go, we're dancing on top of the world. The morning light is riding on the clouds. Darkness is devoured, His glory all surrounds at the roof of the mountain. Ulap, 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 ulap.
sa nais mo. Kaya't ang buhay ko ay alay ko sa'yo. Buong puso at isip at kaluluwa ko, buong kalakasan ang nararapat na ialay ko sa'yo. Di na mag-aalinlangan, pag-ibig mo'y walang hangganan. Buong tiwala ay sa'yo lamang, patnubay ko at kalungan. Kaya't ang buhay ko ay alay ko sa'yo. Buong puso at isip at kaluluwa ko. Kaya't ang buhay ko ay alay ko sa'yo. Buong puso at isip at kaluluwa ko. Kaya't ang buhay ko ay alay ko sa'yo. Buong puso at isip at kaluluwa ko. Buong kalakasan sa nararapat na ialay sa'yo. Alay ko sa'yo. Ngayong naranasan ng pag-ibig mo, may hahanapin pa kaya? Pakinggan mo ang tihik ng iyong puso. Pakinggan mo ang bulong ng hangin. May sumasabay na awit sa iyong panalangin. Masdan mo ang mga ulap sa langit. Minsa'y nariyan, minsa'y nawawala, nawawala. Para bang ang buhay nagkapagtataka. Bulong mo sa langit, at ika'y sasamahan. Iluhod mo sa lupa, di kita iiwanan. Masdan mo ang hugis ng iyong mga kamay. Itutin ng mga palad kung sa'yo'y naghihintay. Huwag mong kakalimutan, di ka nag-isa. Bulong mo sa langit, at ika'y sasamahan.
Good morning, good morning. We are greeting you all a happy Father's Day. Happy Father's Day ho pala. Ang ating pong special po na bisita po ngayon, welcome to the radio station, Councilor Filian Wagan. We're gonna talk about usapang market ordinance ngayong pandemic. Hello, Councilor, good morning po. Good morning to everybody. Good morning, 97.5. Cool, 97.5. Ma'am, ang inyong mensahe pala para sa ating mga tatay po dyan. At saka mga Father's Day, my husband and my brothers and mga fathers natin. Happy Father's Day to all of you. Alam namin na kayo yung you are the head of the family and we know that ang daming expectation. Di ba, sa mga fathers. So, we pray for them. At saka, syempre, saludo kami sa inyo. Happy Father's Day to all. Maraming salamat po. Napakarami po nakikinig po ngayon. Mga kaibigan, napapakinggan mo tayo sa YouTube, sa Facebook, sa Twitch, pati po sa Instagram. Sa Instagram po tayo, ma'am. Naku, napakarami mga questions na po ngayon. Okay, umpisa na po natin. Usapang market ordinance ngayong pandemic. I-roll down ko lang po. Ito po yung mga projects po under the wings of Councilor Wagan. Yung market po ay dinala sa mga tao sa iba't ibang lugar sa Baguio City. Ngayon, kukuha po tayo ng concrete po na details. Ma'am, ano po itong market ordinance dito sa Baguio City? Meron na tayong sinalang na market ordinance which is providing the qualification, registration, and permits to market to home ordinance. Na-file ito noong May 11. It is a result of an experiment. Kasi nung nag-ECQ tayo, syempre, nagka-problema na yung mga homeowners natin. Paano sila pupunta sa palengke? Syempre, may quarantine, yung mga ganyan, tapos scheduled pa, tapos wala pang sasakyan. So, immediately, I asked the mayor, pwede ba tayo mag-experiment? Sabi kong ganyan. Nag-experiment tayo naman sa bringing the market home to the homeowners. Ang sistema namin noon, we started with the vegetables kasi vegetables yung gusto nila. So I contacted yung mga vendors ng hanger. So when we were able to contact them, tapos sinabi namin sa kanila, gusto nyo tayo dun sa mga homeowners. So tapos we tried 2 barangays muna, which is the Brookside, kasi sila yung first na nagre-request na sana nga may mga vegetables, ganyan. So we created a group chat for the Brookside. And then we connected them, like for example, yung vendor gave us the price list. After na nabigay ng price list, then syempre nag-order yung mga tao. After na nag-order ng mga tao, delivery naman. So, ang nag-deliver, so after that, sabi ko kay Mayor, paano sinong magdi-deliver? It has to be a government. Kasi nga yung mga kwan natin, di ba? Yung mga tawag nito, yung mga roadblocks noon, mga checkpoints. So, kailangan government para hindi naman ma-checkpoint sila. So, that was what happened. So, after they were delivered, we found out that it was effective. So, after a week, sabi ni Mayor, when do we have a wider space? Ayun, kasi nga hindi pa nabuo yung rolling market. So, ganyan ang ginawa namin. Mayor will go to district. So, ganyan. So, that was what happened. So, after that, naging GCQ na tayo. Doon na nakita namin nga na gusto ng mga tao, maski na may rolling store pala, at saka mayroon mga yung more time in sa palengke, mas gusto din nila yung market to home. Ganon. So, yan pala istorya ng market ordinance po. Yan yung kwento. So, that is the background of our market ordinance. Now, ano yung laman naman nun? Baka hindi gusto yung mga quad natin yun. Hindi nila gusto. Eto po, ma'am. Yung parang ganito, ma'am. Andun. Panalong-panalo, ma'am. Tingnan nyo naman yan. Oo. Ayan, yan ang produkto ng market ordinance dito sa Baguio City. Ma'am, meron nagpapatanong po, Councilor Filian. Nandito na po si Vice Mayor Olowan. Kasama na po natin. And, we're saying good morning. Good morning po. Good morning, Vice Mayor. Magandang umaga. Good morning. At Ma'am Filian, may greetings po tayo. Can you help me greet po? Eto, nasa screen na po siya, ma'am.
Yan, Oh, wow! Good morning sa inyong lahat. MM, Saldi, Erineo, Robert, Maria, Marjorie. Uy, ito, Santiago Bugnosen, that is my nephew. Eduardo, engineer yan pero syempre, kami. Ernesto Kawi, Renard, Joel De Paiso, Alset Power, Nestor Liban. Uy, ang dami nila. So, thank you sa inyong lahat. Jonathan Saboy, kilala ko din to. Joseph Wanchangan, Joel Orsua, Pat Banayat, Cynthia Regino, Gumgum, Sunny, Peps Marasigan, MG Lian, Jeremy Bangsoy Muyayan of Huob, taga-Bontok to. Marcelina Tindag, Rod Paragas. Good morning sa inyong lahat. Dami po Joining nakikinig. us. At Vice Mayor, magandang morning po sa inyo, Vice. Yes, of course. Maganda ring umaga kay partner William and of course our guest this morning, the Honorable Filian Wigan Alan. Kanamin nga dingdingig, Happy Father's Day. Nagijay kakadwa tayo. Nagijay Kiltipan lawyers who are be having their regular meeting today. And of course, nagijay kakadwa tayo dita BGH sa the grupo ni Apo Christian Arnaez, Bruce Lynn Mayog, kan Apo Bautista. Naimbangag sa patayo, Happy Father's Day. At Vice Mayor, nakikinig na po ang Julie's Bake Shop po ngayon, Sir Anthony Messina. Ay, good morning, Sir Anthony. Of course, we will take this opportunity to say thank you again for all the Julie's bread that you have donated, and we distributed it to the frontliners and senior citizens and those who are in need of the Julie's bread. Salamat unay, Apo. At Vice, nandito po sila mamaya, mga bandang alas 11. Councilor Filian, ang dami niyong mga tagahanga, mga bagets pa rito. Mga kaibigan, one of the best councilors sa Baguio City, Councilor Filian Wigan. Isang katanungan po, isang listener po rito. Ano daw pong committees ang you belonging po sa City Council po, Councilor? I'm in the City Council, ako ang na-chair ng Market, Trade, Commerce, and Agriculture. Tapos, member din ako ng Tourism and Parks. Member din ako, kasama, yung chair niyan, si Councilor Elaine. Tapos, member din ako ng Employment, PWD, and Livelihood. Si Councilor Aladio naman ang chair namin doon. And of course, sa barangay. At saka kasama na din namin si Vice doon sa mga appropriations. So, those are the committees that I belong sa City Council. At Councilor, naiba to ngayon kasi magtatanong mismo sa inyo si Vice Mayor. Maganda. Yes, of course, with due respect, all the members of the Sangguniang Panlunsod ng Baguio ay may kanya-kanyang committee. And nakikita naman ng taong bayan. Lahat sila ay gumagawa. They are working hard in the respective committees. So I'm very happy that our own councilor, the Honorable Alan, is really working hard for, of course, doon sa committee niya. Committee on Public Market, Trade and Commerce. Para mabigyan naman natin, Ma'am Filian, kindly sabihin mo nga kung ano-anong mga ginagawa mo dyan na talagang, alam ko naman na talagang busy siya the moment we started working as a team. Oo, thank you, Vice. Kasi syempre, kailangan talaga na in the legislative, like yung dinidiscuss natin kanina na the market to home ordinance, it's already in second reading and i-publish na rin siya. And the first reading was in May 11, pero now it is after publication. Kaya madami na mga, maski na sa Facebook natin, meron na rin tayong mga comments and
na-discuss na yun in part doon sa City Council kung na-invite namin yung mga online, ganyan. But anyway, this is one ordinance na sana we will give opportunities doon sa mga market to home delivery. So, ang ibig sabihin, yung nasa palengke at saka nasa barangay, pwede silang mag-deliver to the homeowners. Ito, yung market to home, yung mga rolling stores. When we crafted the first draft, ang included lang dyan yung home to market at saka yung barangay. Pero ngayon, gusto naman na ni DTI, isama na natin din yung rolling store. So, it would cover the whole. Ang diferensya kasi nito, they are registered already. They are already registered na mga businesses, pero pumupunta pa rin dun sa barangay. So, may delivery. So, what we're trying to do with this ordinance, na sana nga bigyan sila ng permit also to do the deliveries. So, yon, that is the first portion na ma-affect sila. When we have these existing businesses na gusto mag-deliver, they should get a mayor's permit, parang extra. Gaya nga kung may sasakyan ka, di syempre magre-register ka. Pero pag lalagyan mo ng ano tawag nito doon sa taas, mag-a-additional ka ng mga 150, parang ganyan. So in this same example, ikaw may store ka sa palengke, pero magdi-deliver ka ngayon doon sa barangay. Mabigyan ka sana ng mayor's permit, special mayor's permit on top of your existing business permit sa palengke so that you can have the legitimacy to deliver doon sa barangay. Yan yung isa. Yung isa naman, yung business mo is delivery lang. Like for example, ito mga food panda natin, ay mga ganyan, no? Wala naman talaga tayong nabibigay na sa ating present ordinance na permit sa kanila. So, nagsusulputan. Ngayon, nagko-complain na yung mga iba, hindi nila mahahabol yung mga nasira na delivery, mga ganyan, because they don't have any receipt, they don't have anything. So, we are giving also opportunity sana sa mga delivery institutions o kaya mga outfits na ma-register and then ma-recognize. Actually, the BIR is already issued a June 10. June 10, meron na silang issuances na kailangan nilang mag-register yung mga online at saka yung mga deliveries. Kasi if they naman, libre naman yung income tax nun if you have 250 a year. Wala namang babayarang income tax. So, but then, we give them a legitimacy by giving them registration. Yun po yung market to home ordinance. And pero may penalty din if they do not register. Ang propose natin, 1,500 for every year na hindi sila nag-register. Yung first offense, yung second offense nila is 3,000, 5,000 naman yung third offense nila. But then, what this ordinance is trying to do, para mabigyan din sila ng legitimacy to go. Ang ginagawa lang kasi namin ni Mayor, no? Parang may lang sila, tarpaulin, tapos nilalagay namin yung home to market delivery the boss. Pero ngayon lang, pinirmahan ng ano tawag dito, yung sa MGCQ lang na nag-start na kami magpirma kasi nga ang daming biglang sulputan, hindi natin alam kung legitimate mga to. So, all of a sudden, gumawa na sila ng tarpaulin, pinipirmahan ni Mayor o kaya basta ginawa lang na kwan, tapos ninonote lang namin na they are legitimate businesses. Kasi ito, we would want to protect yung existing market natin. Na if we have all this unlisted, kung may complain, kawawa yung nasa palengke na kayo, mga vegetable dealers kayo, parang vegetable market kayo, bakit kayo nagdi-deliver ng regional lungtot, tapos ganun, ang daming mga complaint, hindi natin makukuli yung mga ito kung they are not registered. So yun, DJ Timaysa nga, dakil kumanga maitulong para iti dito nga ordinance. So, to give them proper registration, tapno no at dati agree ring a consumer, they can go, they can trace, parang ganon. So, yun yung isang nakasalang ngayon sa City Council. Very helpful mat dagitoy da ko nga agi i-explain dagitoy da nay nakapadas.
na-feature nga siya sa media at saka sa social media because yung naka-experience na pintas ti experience na adamot adagita na pinasardang mga vendors ta imbis kasi kan nuti meat has a certain standard for sanitation and everything. Tapos adati nag-deliver in motorcycle, han nga na isimpa. So pinag-stop namin yon. So we requested that they will. So ang nagdi-deliver ngayon, they are supposed to be dito na no frozen food, dapat naka-refrigerate dang they'll deliver. But we cannot regulate them no handa nga registered. So that's why we are pushing for this as an effect of the pandemic at saka yung mga quarantine days natin na pwede nga karkaro kada gito senior handa nga when they cannot go out darating pa rin yung pagkain sa kanila. So yun. At may nagpapataon po rito, Councilor Wegan, para na rin kay Vice Mayor Olowan. Ito, Vice Mayor, ang katanungan po rito ng ating listener daw po, okay. Ano daw po yung mga kasama rin si Councilor Wegan, mga ka-partners daw po ng mga rolling stores daw po at paano daw pong applications daw po niyan? Kaya nga, sa tingin ko naman is ever since kasi ang nag-a-apply dyan ay yung nakikita naman natin. Sa ngayon, ang pumapapil lang doon is itong si Pure Gold. Ang isa ay si Chongsan. But they have been doing that in the past. Perhaps we could craft a resolution so that lahat po ay pwede. Hindi lang limited sa mga yon. But for now, sila kasi ang medyo may experience. At least mayroon silang ano doon sa mga barabarangay. But nevertheless, I'll go back on yung sinasabi ni Councilor Alan na itong mga for registration of these online sellers or sinong nagkikiparticipate sa mga barangay. We crafted a resolution na for the meantime, wala mo ng business permit na sinasabi natin hanggang matapos itong pandemic. But maybe what we can do is that I agree and I support the ordinance as proposed by the Honorable Alan. Itong mga kwan natin, dapat talagang ma-register. They should be registered. At kasi natakot sila doon sa pronouncement ng city na kung hindi kumuha ng business permit ay isasara na. O ano, so that should not be the case. Ang ano natin doon, considering the fact that of course in the principle of law, lahat naman ng magnegosyo ay dapat kumuha ng business permit as a rule. Ang problema nga dyan sa online selling is that of course the character of the business na mukhang sa ngayon yun ang ginagawa nila, but that is not permanent for them unless of course they will do the business in a permanent capacity. Anong ibig sabihin nun? Kaya ang sabi ko is that I agree that there must be registration without penalty, without paying anything, so that we will know from there, then we will craft an ordinance or a resolution to that effect. Yon. Pero of course we respect the chairman of the Committee on Market, Trade and Commerce dahil ang pinopromote nila ngayon ay yung mga agricultural production na dapat ngayon that is also in line with the program of the national government na tayo, mga produkto natin ay dapat bilhin din ang mamamayang taga Baguio at a cheaper price, then competitive also yung mga produkto. Di po ba, Councilor Alan? Agree po, Vice. In fact, itong market to home, hindi pa kino-cover yung online. Hindi pa tayo nag-cover dito kasi nga yung online is still, it's being studied by the national pa rin eh. It's being studied by the national. So we will follow kung ano yung analysis nila. But then yung market to home, yung mga existing na kwan ngayon, yung existing na vendors natin, at saka yung mga, dahil nga sa pandemic, nagbalinda ngayon nga deliveries
So, DJ lang ti makover na datoy. Sa online, wala pa tayo dun sa online gamin. Awan pa'y guidelines ngayon. Yes. Awan pa'y guidelines tayo ijay. But, hangpa mo gamin kasi kas lang kabil da nga dagusin ngayon nga without an ordinance, nagrugida nga nagpaparegister ka, nagbaybayad dati special business permit. Opo. Special mayor's permit gayam. Ti in pagpabayad da kanu kada gito yung naglako ti online. So, nagririda. But then for the city, antayo pa imot nga nalpas da dyan na study on the online. Iso nga dato'y nailaan kat nato para dito market to home. Dagito danay businesses. Actually, DJ ko agpay so day bagam vice anya because when we ask yung i-mention ko matlaangan kasi parang ti Victoria, we ask them nga market to home da. Medyo marigatan da because their staff are not yet trained to do that. Yes. Even pure gold, in fact, when we have to do pure gold, medyo kayat da nga ibati da dyan gamit and then the vendors will sell. Awang mati accountability. So finally, they have to send 3 staff nga dati cashier, dati agbanday. So, but this is really something new. Han nga kaslaki ni Chongsan nga dati caravan na nga every year. So they already have this mechanism. It is really new but it is good ngay nga dagitoy day kuma existing businesses can go. Like for example, Dontogan. May agreed Dontogan, Gibraltar at St. Joseph Village kasi iso dati market home market market day datata. Chongsan is in Gibraltar, Dontogan is pure gold. St. Joseph kat the local nga kwade ko kwantay mamadre, yung mga ganyan sila yung local diyan. Together with our market vendors. Iso dati adda ijay tatan. Ti pagbayatan na datoy na Dontogan, ada nga ti may nga basit ni Rolling Store who is also joining. Rolling Store ijay. When ijay Rolling Store nga bagin mo ti Dontogan is also joining this together with Pure Gold. Uri ijay na fish vendor nga taga Block 4 who is a resident of Dontogan is also the one selling now the fish. Iso nga haan kami nga gisenti sa bali nga vendor ta dati agnanaed ijay Dontogan. The same thing but of course it is a free enterprise ngam at the same time but kasi nga awang ko matigulo ijay palengke. So if the one who makes the call is the barangay. It's the barangay who makes the call. No sino ti listaan damot laeng. And then if they agkurang, then they tell us, ma'am, kasapulan mi pa iti vegetable. So that's why we contact vegetable vendor. Ang kayo iti kurang ti vegetable vendor da. Like Gibraltar, this is funny. Because amin mo ti Gibraltar, kaya damot din nga agbalin nga pala. So much. They may sa awan experience na aglaklako ti taga Gibraltar ti bagas. Ni aglaklako dati bagas. So we have to throw this to the barangay to make it in order. Nga iso da are they going to take over? Like for example, what happened with Gibraltar. I no, not Gibraltar. Diego Silang, no? In Gabriela Silang. In Gabriela Silang, we started with the home to market. Agil deliver ti paleng ati ijay palengke. And then later on, they discovered ijay ni Ayanda, there are many people who are from the palengke. So now they are taking over awanin ti mais isen ijay every market day da. But they are the only ones that agree kat kun nakathan make it equal to all no mabalin naglako ti daduma then you have to. However, the role of DTI will come also to check kung madagi prices that is being done in the market to home. So it's a very safe nga market which has been created because of the pandemic. Kasi lang nga iso ti immediate response ti city of the pandemic. Iso nga ibagbagami nga it is a work of the city council and the executive because iso mo ti experiment. That is how it happened. We have to set some of the rules. Explain to them nga kastoy this is how the law is being done. This is the law on the market. But then you also have to comply. That's how we have to do it. That's why maybe Councilor
maybe it's high time that we will institutionalize this. That's why I agree with you that we should have barangay satellite markets or district satellite market. And I think isupiman ti tututukan ni Apo Councilor Pilian since she is very much involved anyang ay garot kat committee naman. And that is how we work in the city council. Unless no nasasadot di ay dado mga committee chair, that's the time nga makibiyang matati Vice Mayor. Pero or the mayor. I appreciate that, Vice. Actually, I appreciate the support ni Vice Kanyak. Ito yung danay nga ordinansya. Kita-kita na. She's always very supportive. Kasi natay satellite market, could you imagine nga iti nagtugaw kami, nagadungay pending in our committee, 206 pa ilaang dijay. And they were pending. So we went through a lot of consultation. Kaya lang, there is some snags. Especially, kasi ito na example lang, ito na i-mention nga Kuagarod, Gibraltar. I know Gibraltar was one of the identified because there's an existing. And nagkakaproblema sila dyan si Gibraltar kasi dagito'y mutin stores ijay were now converted into residences. Kasi nga, adaon tayo dyan na store ti Pakdal, adadageta na store ti, iti na irugimot madanda dyan Mines View. So, it was dispersed. So, what happened, dagita do mga stores ijay were now converted into housing. That is not naman the purpose. Dapat nga, iso nga the barangay and the other members ijay comunidad were very supportive nga maaramid ko mga satellite market manen. Unfortunately, there was a snag because the design nawin adumi nga in pa hearing nagsuksukat because of the obstruction, because of the Jequanti River, the kalsada, so everything it has changed. Although the City Council approved the 10 million nga AIPT 2018. Tapos ti 2020 in paiakar man ng dejenehan nga nagastos nga fund mat lang ti Sibaw nga 20 million nga deje collapsible nga parking lot na i-transfer is Jainay. The city was i-request mo ti I pushed for it, the City Council approved for it. Kaya lang, the latest that we heard, in-stop dati back. Yeah. In-stop the back. So, we I are think, now at a standstill. Ma'am Pilian, that should be talagang it should be pushed dishonest. You already conducted consultations, pumayag naman sila, and ipursige natin kasi makakatulong yan sa atin eh. And it will, yung sa palengke, at least makwan natin, mabawasan ng konti kasi if you go to the as of now, kung punta ka dyan sa palengke, talagang ang daming mga tao. So, one way of doing that is to construct the building at Gibraltar, and that would decongest somehow the market goers in the Central Business District. And this pandemic highlighted nga it's good for us to bring it closer to the homeowners. Yes. Kasi lang nga isuti may sang before we didn't care because it's so easy to go to the market, awan ti pila, awan ti problema ti transportation. But then now that we have this pandemic, nga nakita nga, oh, this is if in the last 2006 pa ila dato if in the last gayam na ikabil na gito, we didn't have this much problem in the market. Okay, so that tama. So you push for it. And I think it's the bidding process that is not yet undone or hindi pa natapos. Pero that should be a project for this 2020, 2020. At least masimulan man lang. So that you can go on, you can of course we will approve the pending ordinances as you proposed in the City Council.
Kasi mahirap din naman, wala tayong building, pinag-uusapan how will the management be addressed, and yet there is no building. We should finish first the building. The construction. Kasi i-gene, na i-propose na ito we already have the fund. And then they were saying, i-push na, nag-stop The process stopped. So the construction did not start this year. And then we have the pandemic. So ang problema awanan. doon kasi Ma'am Filian, maraming nag-uupos. In fact, yung nakatira doon ayaw nila. But Siyempre, we are now guided by the law. Tayo, may batas na tayo na hindi ka pwedeng, if a government project, hindi na pwedeng kumuha ng injunction. So that is the advantage of the government now. So they must have to pursue with the projects. Anyway, we finished the consultation. Natapos naman ninyo ang konsultasyon dyan. And of course, nilista nyo naman kung sinong affected dyan. At sila ang mabibinipisyuhan. Dito po ba? Agpa-supervise because the petition, there's a petition for people who do not know, there was a petition. So, the first thing that we did, hindi na-receive me the petition, we called them. Isang adatay consultation in the City Hall, in the SP Hall. The ones who had that petition, they explained their views nga, kasi gayam tinangyari, nagrugida of course payong-payong, and then they developed it, and then later on, nagbalimbutin nga permanent. And it was very good because the old people were there, nga mga istorya da history na. And so we explained to them nga it has to go back to its main purpose nga isunakit market. So and then after that sinungbatan mi the petition, and then we forwarded it also to the mayor and the city council. And then we had another consultation on location in the Rizal Elementary School with the vendors and the parents and teachers. Kasi iso din yung problema the limit of the school and the market. Katata na mintas na semento ada kalsada na in between. However, we had them all together nga ibagbaga nga this is not only to benefit the vendors, it's going to benefit the whole district. So, the DJ na nga yung misconception dihan nga nakikon-consultation. Nakakatuwa ko minsan. Kaya nung andun, ay ganun pala, bakit ito yung sinasabi? When saan kayo nga inmay, sinuratan na kayo nga, may kayo magkikonsultation. Kung namin, natatawa kami kasi, ay, apay nga ibagbaga nga, awan ka nung karapatan mi nga vendor. No, in that ordinance, you are the first priority. Explain me. Councilor, may comment po rito, pati na rin kay Vice Mayor. Mr. G, yes na yes, napakaganda kasi ito pala nangyari sa City Council, hindi namin alam. Mabuhay po, maraming salamat kay Councilor Boygan at Vice Mayor Olowan. At parang bago to kasi behind the camera daw po. At to acknowledge po, ito, maraming salamat kay Ma'am Dolores Tulay for sharing. Share po ang ating ready program po ngayon. At Vice Mayor, meron po tayong greetings po ngayon. Okay. Thank you for, of course, kay Mr. Rod John Marquez, Diana Pago Bruno, Maricel Joaquin Gatarin, James Lamilak, Jacob Pataksil, and all those who are greeting this program. Isangguni mo kay Vice Mayor Attorney Olowan na imbang nagsabayo amin. Ito Vice, marami pa po. Smith Jackson, Jocelyn Olowan, that's my sister. Arnie Itrata, Joname Manaa, Janong Espino, Charito Dolormenti, Laurel Estribelio Molintas Castañeda, Dolores Tolay, Soling Emilio Pag-ang, Jackie Bagsingit, Rhythm Baguio also joined the program. Thank you for your support. At good morning po, Dolores Tulay. Ayan, maraming salamat po. Daming nanonood po ngayon. Sumbungan sa Baguio. Tapos sa Baguio, mahal kita. Mga Baguio groups po nakikinig po sa ating radio program po ngayon. Ang ating pinag-usapan, usapang market ordinance ngayong pandemic. May isang comment dito galing sa isang listener. Ayan, maganda ang programa.
Kasi actually hindi ko alam nangyari sa syudad ng Baguio. Ito pala yung session sa council, sa City Council. Maraming salamat. Bagong-bago po ito. Paki-greet po, mabuhay po Councilor Wegan. Nakikinig po kami, dito kami sa San Carlos Heights. Ayan. Meron kasi tayong market to home sa San Carlos, 23 Purok 23 to 28. They have it every Tuesday. So pumupunta doon yung mga taga-palengke. Tapos isuda nga nag-identify yung venue. Pupunta sila kay Olatik. Oh. Kasi mas maluwang daw. Kaya pala sila nakatutok po ngayon sa San Carlos. Kaya andyan. Oo. So, yon yung mga benefit nito. Kasi haan nga basta agaramid tilintag. It came, some of these go through consultation. Dadagay kasi datoy na yung home to market. Naging experiment ito bago siya maging proposed ordinance. So we have like for example ito, we have more than 636 deliveries. Oh. Yes, Dami. And then for the rolling stock 326 counting na. So we're counting how many times that we are, kasi as we said, ang hirap na lumabas na ngayon. So we find out that putting a market in the barangay is an alternative. Nga haanda nga mangalada lang kasi kulang ka lang sa luya, pupunta ka sa sari-sari store kat maawan nga DJ na inga ko. So at least when we have this market, let's say once a week, nakakatulong din sa ating mga home. Salamat po. At pinapasalamat po natin George Lumuwis, Keltipan Tribe, nakikinig po ngayon na Vice Mayor. Good morning. Ayan. Mga kaibigan, oras po natin na 9 minutes bago mag-alas 11 ng umaga. Usapang market ordinance ngayong pandemic. Kasama po si Councilor Wegan. Ma'am, sa ating pagtatapos sa ating radio segment, ano pong ating mensahe para po sa mga mamili po dyan na nanood po ngayon? Okay, sa atin din, maraming salamat din sa mga concerned dito sa palengke. Ngayon, may concern na naman, and we are also discussing that in our group. Yung request na they should go earlier. Yung mga wholesalers sana, we are trying to request them to come earlier. The market is actually open 24 hours para sa wholesaler lang. Kasi pero kung minsan na isasabay na ngayon, nagito na retailer o nagito homeowner. So we are trying to find a way na they should be included doon sa early 2 o'clock adaan nagde-deliver ng suppliers from Manila, Laguna, yung mga ganyan, Pangasinan. So we would want na sana maaga sila to go also and meet para hindi sila na kasi nung makita itambak na ngay amin na bagsakan na sinasabi. So, if you are referring to the market issuances, yung 2 a.m. to 7 a.m. Yun, i-discuss mo ngayon dahil maraming nagko-comment. So, tayo mo. You know, some people don't know that the market is open in the morning. Gamin, isuti sumamputan am amin ti suppliers tayo. If you go to the fish market, barsak na amin nga ni Tanay na dyan na ko. Bagsakan area. And that they are requesting dagiti wholesalers in the barangay ken dagiti dadu mga the list nga ijay nga time ti papananda. Ijay na nga mapan tapno at least once nga nalinisin at 7 o'clock nga umayan ti nalinis. Hindi pa ako pumunta pero si Councilor Elaine nung siya yung chair pumupunta siya doon. Medyo madikit kami ng pneumonia. Pero it's good kasi if we have that guideline, in short, no 7 o'clock, nalpasan amin, nakalinis amin di bagsakan. Nakalinis di bagsakan. Yung mga chicken, pupunta yun ng sangapulong dadakil nga vans from Marikina and everywhere. Tapos yung mga homeowner ay yung mga local producer. Yung mga local nga wholesalers ijay na nga mapan. At that in pasenda ka na nga picture. I would probably focus it ijay na Facebook kunto. Lagay pictures nga into da nga ay imposible mat nga da kayo dito telas dos. Ay agsapa ko nagte-text da kanya. Pero imposible mat. And then they send me pictures. Oh my gosh. So siguro so that malawlawagan tayo. Apay nga in kabil da ijay na nga 2 to 7 tapno kung madagitoy tanay like for example dagitoy tublay umay kayo ijay nga time or that is one thing that we cannot remove from the city market. We are the center
of the upland and the lowland. Haan nga, iso nga amin ti ko mapandito yung palengke. So, hindi pwede na maalis ang central market. That is the importance of the central market. Amin is placed in our central market. So, oray no ado dagay na yung satellite market, oray na dati home. But the central market serves our wholesalers. Iso nga dagay na iti ko nga agpaiso nga addahan hamamating at dati 2 to 7. Tapos pag 7 o'clock, linis na. Ayun, tama po yan. That's the logic there. Oo. Opo, Saka opo. yung mga kinukuha nila doon, may pagkakataon din na i-display nila within the satellite markets or in other Tama po. municipalities. Meron pong mensahe po ngayon. Ito, unang mensahe po galing kay Sir Ed Beltran. You look great, Ma'am Consi Filian. Mabuhay ang ating buting Vice Mayor. And of course, Yeah, yes. yan. Ito pa, may mensahe po dito. Ma'am Filian, kayo na lang po magbasa po, Madam. Salamat unay dito'y market to home tahaan min nga kailangan na pan market ag bit-bit. That's true. Oh, thank you Vice for supporting Ma'am Filian. Ay, Ma'am Alan, tito'y nga project. Salamat. God bless you. Salamat mo Dolores. We need all those comments because that is part of the consultation nga mang suporta ijen na nga ordinance. Game adapay may sa can I have one Ay, yes, more? ma'am po. Oo, before we close this. We are proposing also the regulation of the new satellite, new talipapa. Wow. Because of the pandemic. Galing. Because of the pandemic, nagaduti agree nga in the highways kanon, adumutan na yung talipapa. Maging problema din ng city yaan pag hindi natin inagapan ngayon. So, yung mga waiting sheds natin na convert na mga talipapa, we understand kasi nga kailangan ng tao. Kailangan ng tao yun. Pero, number one, pag hindi kasi sila registered, hindi natin ma-check sila when it comes to sanitation. Yes, That's ma'am. number one. Sanitation ng fresh produce. Adat agree. And then, secondly, adati homeowner nga mapan, syempre yung talita papaandaan dito ngayon, mamayang hapon wala na. Handa maisublin. So what we are trying to do now is to craft another ordinance to cover dagitoy data no isuda ko mamat ma-legitimize da ag-register damat kuma dagitoy talipapa. But what we are trying to do, gusto ko man. ang goal namin, huwag na tayo mag-create pa ng marami. Kasi marami na rin kami. Marami na tayo sa Baguio. Hanggang kayo nga sumang-apo dito yun nga nagapunti sa baling lugar. Because we are so many already in Baguio. Yun naman ang ng taga Baguio. Tama na yung andito kami. Huwag na kayong umakyat dito. Nga agaramid man nanti sa baling at talipapa. Parang ganyan. Kasi like for example, yung talipapa ng Irisan, Yeah, 70% of that is not from Baguio. Oh, ganun ho pala yun. Sa baba. Galing sila sa baba. Yeah. Trivia yun, Madam. Ngayon ko lang Siguro nalaman. yun ang magandang tignan natin. At least, Ma'am Pilian, you have the good experiences as of now. Then we will adapt all those suggestions that you want to do in the City Council. Para sa ganon, tama ang sinabi mo na dapat makarehistro sila. Galing man sila sa baba, they should register here. Para at least sa ganon, kasi makikinabang naman sila kasi itong mga naman, it's not that COVID lang ang problema natin sa syudad mayroon mga of course itong mga dengue, mayroon itong mga ibang sakit pa, especially so na tag-ulan na ngayon. So we have to address this, Ma'am Filian. I think you have all the capabilities to do it. So nga study kami Vice because dito ka diba the food pass. Tikadwa tayo kami dito yun aside from the DTI is the DA. They are bringing dati food pass tayo. So yung mga food passes na yan kung minsan ina-abuse. Yung mga yung mga vendors umakyat hindi lang yung gulay baski May pulis nga nagkwento sa akin dyan, sabi niya, food human pass nga, trafficking na. food pass nga, bakit 3 niyog na lang ang palaging nakalugan, nakasakay? Mga kaibigan, yan pong Ma'am Filian, maraming salamat po.
At merong announcement na mangyari po, no? Isikreto pa lang natin, Ma'am Filian Wagan, ang announcement. Usapang market ordinance ngayong pandemic. Vice Mayor, ano pong mensahe niyo po para po kay Councilor Filian Wagan po, Of sir? course, from the very beginning, I supported the program of the Honorable Alan. Sabi ko nga kanina, nakikita ko lahat ng mga councilors dyan na members ng Sangguniang Panlunsod ay talagang kayod marinong nagtatrabaho. So ako, sabihin ko, okay, you just report to the council so that we will approve. What is also very interesting in the city council is that all of us are sharing. Yung ginawa ng isa, ginawa ng lahat. So we are all challenged. We are all doing good so far in the Sangguniang Panlunsod, and we support each other. We support the program of the mayor. At ako talagang tuwang-tuwa ako sa mga membro ng City Council. Eto, meron mensahe para kay Councilor Wagan. Madam, good morning po. I do follow your Facebook, sabi dito. Ay, Ma'am Filian, bago po kayo magpaalam, pwede pa greet po itong last batch na greetings po natin. Magandang umaga din, Ranjon Marquez, Diana Pago Bruno, Maricel Joaquin Gatarin, Jens Lamilak, galing siya, no? Jacob Pataksil, Joseph Pindeo, Saldi Dulay, Lourdes David. Thank you for joining us this morning. Yan. Salamat po, ma'am. See you again po. Okay, so thank you very much. Ang hagabol namin na Vice Mayor. Ang hagabol namin na Vice Mayor. At saka, very, yung gentle giant. Ayaw po. Ito po talaga yan. Hindi kami natatakot kasi very amiable. Tapos parang wala kang stress with our Vice Mayor this time. Siyempre. naman tayo. Yan. May isang comment po dito. Mr. G, pakisabi, maganda ang team combination ni Councilor Wagan at ni Vice Mayor Olawan. At we do support them. Sabi po ng mga iba't ibang barangays po nakikinig po sa atin ngayon. Thank you. Thank you. Ayan. At syempre mga kaibigan, magbabalik po tayo kasama po ang presidente po ng United Metro Baguio and Benguet Jeepney Operators and Drivers Federation Incorporated, Patricio Evangelista. Sitting here and waiting on this cold world when the
just to finish this race with you, me by your side, even to the end of times. This life you've given, I give it all back to you. Ang inyo pong napapanood po ngayon ay mga tatay po. Happy Father's Day. At syempre, ang mag-introduce po ng ating special guest po ngayon, kasama po natin ang ating buting Vice Mayor dito sa Baguio City, Vice Mayor Attorney Olowen. Of course, thank you kasamang William. Ang bisita po nating umaga ay walang iba kundi yung presidente ng Baguio Benguet Federation ng mga Jeepney Operators and Drivers Federation. Walang iba kundi itong magiting na kasama natin na siya ang kaagapay ng transport sector. Kagawad pa siya sa kanyang barangay Trancobel. Walang iba kundi si Patricio Pat Evangelista. Naimbagngal daw mo, Apo. Naimbagngal daw mo, Apo. Magandang Baguio and Benguet po sa ating lahat. At pag-usapan po natin, usapang Baguio Benguet Jeepney Operators and Drivers. Marami na po nakatutok, Vice Mayor po ngayon, na iba't ibang grupo po ng ating mga jeepney operators and drivers po sa Baguio and Benguet. Of course, Pat, I would rather say na ikaw muna mag-introduce sa grupo nyo at kung ano ang sabihin mo sa kanila. You are free to see that para sa ganon ay they will be guided accordingly. Alam naman natin si kasamang Pat ay matagal na ito sa transport sector. Sila ang partner ng city government of Baguio in of course sa kanilang mga sektor. They are in partner with the traffic management group sa mga kapulisan natin at sa mga traffic even the traffic chairman of the Committee on Traffic Legislation in the person of Councilor Penny Bumugaw. Pat, sige. Maraming salamat po, Vice. Alak dito yung Gundawe Apo, pasalamat nga naimbitaran kami dito itap na iti kasta ipakamumiwat ka na rin iti concern city transport, particularly jeepney operators and drivers, na kung saan ay medyo naibsan ng konti because of the very supportive city council led by our city vice mayor. Actually po, nung una, mga siguro 4 na sessions na nila kaming iniimbitahan para lang makuhanan ng mga yung recommendations o consultation po. Actually po nung una, ginawan po nila ng paraan na mabigyan kami ng special permit muna. Meantime that the LTFRB and the LTO are processing yun pong special permit. So, pansamantala pong ginawa namin yun, and then they were also instrumental po doon sa pag-ease up ng processing ng LTFRB permits po. Kasi dati po ay napakahirap, but because of the intervention ng City Council led by our City Vice Mayor, inopen po nila, and then very fast po actually ang nangyayari yun. And for this today, kahit na Sabado po, yung LTO ay nagkakandak po ng road worthiness inspection. So kinakailangan po kasi yun po na dumaan po doon yung ating mga sasakyan dahilan po sa una, hindi lang po yung roadworthiness kundi pati po yung assessment ng LTFRB doon po sa papel ng unit. Kasi po aminin natin hindi, yun pong may mga mangilan-ilan pa po na hindi po nakarehistro. So delikado po yun. Opo sir, nung lockdown kasi sarado lahat ng opisina. So yung mga members namin, they weren't able to process the registration, as well as yung pinaka-importante po yung coverage, yung renewal ng insurance coverage po ng units nila.
So it's good na nagbukas sila ngayon and very fast na actually ang kanilang turnaround time sa pag-process ng issuance ng LTFRB special permit, Vice. So dapat din magpasalamat tayo sa LTO, of course at DOTR, LTFRB sa at least they are cooperating with us. In fact, sa Lones, mayroon tayong isasalang doon na we found out na marami palang mga PUJs, itong mga trucks, taxis na hindi po nakapag-renew ng mga franchises dahil dito sa pandemic. So, magkahahain ako ng resolution sa Lunes na kung maaari, i-consider ang LTFRB ng renewal itong mga franchises na hindi pa nare-renew dahil dito sa pandemic natin. Hopefully, makakatulong yon. At of course, nagpapasalamat kami sa grupo ni Pat. Of course, yung mga kasama niya na opisyalis doon sa transport sector. Dahil kung hindi sa inyo, hindi natin makakraft itong mga resolutions na pahirap na talaga. Isa ang transport sector ang talagang nagsuffer dito sa pandemic, epidemic natin. Sila ang talagang natamaan. So, mayroon konting ayuda na binigay ng syudad sa kanila. So, konti lang. But that's not really enough for them. Opo, Vice Mayor. Actually, hindi ko po na-mention, instrumental din po yung ating City Council because as of, I think yesterday, Friday, nabalitaan po namin na yun pong city ordinance na approving the putting up of yung tip or donation box po doon sa loob ng public utility jeep. Yes. Ay inapprove na po nila. Malaking bagay din po yun na makakatulong po doon sa drivers and operators natin. Especially so po na with the pandemic ay may restriction po kasi doon sa capacity of which maximum ng 50% ang pwedeng ikarga ng mga units natin. Malaking bagay po yon at you can just imagine before po nung pandemic na ito, we can siguro meron namang kaunting naiwanan sa kita o yung revenue ng mga public utility jeep natin, but with the imposition of yung naintindihan po natin, we have to comply yun pong maximum yung social distancing na maximum na 50% capacity. So pasalamat po kami sir doon sa in-approve, ang bilis na na-approbahan po yung tip or donation box. Malaki pong bagay po yun para sa aming mga jeepney operators and drivers. I think magpasalamat tayo sa author. Ang nag-author doon walang iba kundi yung chairman ng traffic legislation, si Councilor Benny Bumugaw. At sabi ko, madaliin natin para kahit papaano ay makatulong tayo sa mga tsuper natin. And what is this ordinance? Tip ordinance yun. Kaya kayong ito mananakay na sa mga public utilities, mga vehicles natin sa jeepneys, kung may barya kayong kunti, huwag yun ang kunin para mayroon tayong tulong. In fact, tulong natin sa mga drivers natin. Considering the fact, tignan po natin ang nangyayari sa ngayon is only 50% capacity. Mayroon pang mga alcohol dyan. Nandyan tayong... So, they are also implementing protective measures and that is one way of protecting us, yung riding public. Yes po. May nagpapatanong po rito. Good morning pala kay Vice Mayor. Galing sa isang listener. Maraming salamat. Kami po ay jeepney drivers po. Maraming salamat sa pagsasangguni po namin ang aming mga concerns po sa inyo, Vice. Thank you din sa mga lahat ng support natin. Kayo. Sana nga kung actually kung sana kung pwede kahit linggo man lang ay may magbibiyay pa. Ayun. Ito po, Sir Patricio Evangelista, ano daw po yung advisory po sa pamasahe po ngayon under MCQ dito sa Baguio? Magkano daw po ang basic po na pamasahe?
Ayun po, wala pong pagbabago. Yun pong adjusted noong before the pandemic po, yung 9 pesos na minimum fare po natin. At saka yung subsequent kilometers ay depende po doon sa distance pala. Subsequent kilometers ay yung mga 1 peso po. At And wala pong changes po yon, despite our request na kung po pwede sana. Alam po natin, actually nga kinulit namin yung mga grupo namin na sana aprubahan ng City Council yun pong fare increase, but naintindihan po namin na hindi po talaga jurisdiction din ng ang ating LGU yun pong pagpeg po o yung pagset ng anong tawag nun, yung pamasahe po. So yun po, 9 pesos ang minimum po. Pero pwede daw po magbigay pa ng sobra po, no? Yes po. Oo, welcome po. mas maganda. Yung tip box po ang doon na lang sa box na diretsyo. O mga kaibigan, may nakita po ako, Sir Vice, yung pamasahe niya, binigay niya talaga 20 pesos ang binibigay niya. Hindi na siya kumukuha ng sukli, dire-diretso. Maraming salamat. Isang mensahe para kay Vice Mayor Lowan, galing sa ating mga operators po. Maraming salamat daw po. Baguio, yung City Council adopts no phase out of jeepneys. Yeah, we already passed that resolution. Siguro, ang rason naman natin dyan is, for the meantime, wala pa kasing, yung sa phase out, wala pa kasing pinakita sa atin na talagang papasarin dito. We should also consider that Baguio City, talagang terrain ito eh. So, in the Cordilleras, mukhang phase out ng mga jeepney, siguro we are not yet prepared for that. Pero that does not mean to say na kayo naman mga may-ari ng jeepney ay kailangan you should improve. And kung maaari, palitan nyo yung mga pangit at saka pinturahan nyo din na maayos. Para sa ganon, pag makita nyo itong taga LTO o taga LTFRB, DOTR, ay they will also be impressed in the existing, kasi tayo sa Baguio, yun pa ang mga jeep ng mga Amerikanong binigay sa atin noon tayo. 3-seaters, 4-seaters ang mga yan noon. Ay, ganun pala yun. At isang katanungan po dito, Mr. G, paki-ask po, hindi po namin po alam po talaga, exempted daw ba sa coding scheme ang ating mga PUJs dito sa Baguio at hanggang kailan daw po? Sir Patricio Evangelista, ang ating presidente. Yeah, actually po, yung public utility jeep natin dahilan po sa kulang po o doon sa may mga naaprubahan ay hindi po tayo nag-observe ng coding system ngayon as nandun po sa guidelines na ipinalabas mo ng ating butihing city mayor. Bali kami po sa asosasyon, nagpapasalamat po kami na binigyan po nila kami ng katarapatan or authority na anong tawag doon, yung i-schedule po, i-rotate po namin yun pong pagbibiyahe po nila. So regardless po yung plaka na niya, basta po yung unit na i-deploy po namin ay bears yung dalawa pong sinasabi doon sa meeting ng technical working group ay dapat mag-asawa daw yun. Yun pong LTFRB special permit plus yun pong galing sa BCPO na special permit din. So pagka meron po yun ay authorized na po silang mamasada. And kagaya ng nasabi ko kanina na kulang yung mga ibang rota po kasi ay kulang, kaya hindi po masundan yun pong regular coding scheme natin dahil yung mga ibang drivers and units nila na lockdown din out of the city of Baguio. Kaya yun po, it's good na active yung mga associations natin, entire Baguio and Benguet, na alam po nila na tugunan po yung requirement ng mananakay para hindi po sila may stranded. And kagaya na nabanggit ni Vice kanina, Vice Mayor, ay sa weekends po inauthorize na po kami, nagbigay na po ng instruction ng technical working group po na at least 2 to 4 units ang palabasin po namin per route during Sundays po para sa amin. Para sa mga kagaya kong dual citizen po. Para po kayong si Gabby Lopez.
At Vice Mayor, nagkaroon po pala ng napakaganda po ito, nagkaroon po ng jeepney at taxi drivers sinilalim sa COVID-19 testing. Ay maganda ngayon dahil kung maaari nga lahat ng tao dito sa syudad magkaroon sana ng testing, but of course itong mga frontliners natin ang natin, at saka alam ko naman na na-extend din sa mga jeepney operators and drivers, di po ba? Marami na po maganda po. May extension pa, Vice? Ayun. We should appreciate kasi ang mayor natin talagang maraming sa kanya, love na love ng mga national officials natin kaya maraming dinodonate. If you look at yung pira natin sa syudad, yung inappropriate namin na 150 million mukhang hindi nabawas lahat donation. So of course with the efforts of our mayor, of course also we include our own congressman, napadala dito sa Baguio for most of these kits are donated. So magpapasalamat kami pati yung caretaker ng congressman ng Benguet. We should also thanks the congressman of Benguet. In addition, sir? Yes. Mayor, Vice, actually, kukunin ko itong pagkakataong ito po na i-announce po pala na we just received a text message coming from the head of the technical working group po na by Monday extended po para sa public utility jeepney drivers yung COVID testing. Alas 10 data po no Lunes, June 22 iti venue na ijay Melvin Jones Grandstand. Lakdat yung pagkakataon ko mga apo nga hangkay nga maputing kakadwa nga drivers in undergoing such a test. Han lang nga di pasahero yo apo iti proprotektaran tayo no diket di nang nangruna si kayo kundi jay pamilya tayo, pamilyayo. Hantela mo, syempre napigsa tayo ng dagyan ay naganak kanya tayo kan dagay ububing. Baka lang asymptomatic nga kung kunada si tayo ng pag-awit tayo gayam kat dagyan ay compromised iti health yung immune system na iti maalisan to. So you are doing this, you not only helping yung mananakay pati sarili ninyo and yung pong nangruna diyan ay mahal nyo po sa buhay. So please by Monday alas 10 po EJ Melvin Jones napintas apo pat presidente kasi libre no kwartayo ti magastos yo dito. You are spending around 3,000 pesos. Opo. So nga take this opportunity da kayo nga kakabsat nga operators and drivers tapno kastak at you are also helping the local government unit tapno kastak at makita tayo no we are safe no adaman ti matamaan iti sakit kat maagapan nga dagos. So I appreciate the announcement of your federation president Kagawad Patricio Evangelista. Ay, merong isang katanungan po rito about yung smoke testing po na kinukondak po mismo. Ang tanong po sir ng Sir Patricio, ano daw po ang inyong masasabi po? Kasi pag na-smoke test ka daw po sa daan, tapos nagkataon na rehistro ka, nagkaroon problema, hindi naman daw po ino-honor ng LTO yung mismong yung smoke testing na document. Tapos papapuntahin ka sa sanitary camp, may konting gagawin, gagastos daw pong operator ng pera, tapos pag dinala po yung document nakapasa ka na, hindi mo magagamit sa rehistro ng LTO. Ang katanungan po dito, sana daw po magkaroon ng programa na i-centralize na yung smoke testing document na yan kapag pumasa, magagamit din po sa registration. Sir Patricio. Actually, tama po yun. Salamat at nailabas po ninyo ngayon dito. Actually, yan po yung problema na namin noon pa. Kasi po yun pong testing ng ating gobyerno doon sa SEPMO ay hindi po ino-honor for registration purposes po yung test na yan. And it's good nga na itong availment or pag-secure po natin ng special permit from LTFRB. It's good that our city mayor ay nai-arrange po niya na i-honor
for purposes of issuance of LTFRB special permit para makapasada po yung mga units natin ay ino-honor ng LTFRB and LTO for that para pa po ma-issuehan. And also hindi lang po yun, our city mayor was able to negotiate for, or I think in-orderan na po niya, na libre po yung emission testing po natin for this purpose para sa LTFRB permit. Malaki-laking bagay din po kasi yon. Doon sa private emission testing po, babayad ka ng mga 550. And then dati po, yung emission testing din po natin sa city, yung voluntary testing ay 100 pesos for 2 months. So malaking bagay po, yun pong ganon na ginawa ng ating city kasi naintindihan talaga nila yung sitwasyon po ng ating jeepney operation po ngayon. Actually, nung pumunta kayo pat sa City Council, yun naman ang sinasanggunin niyo sa amin na bakit pakailangan ma-smoke test. Pero it's one of the requirements of LTFRB. Mabuti nga na kiusap si Apo Mayor at least ino-honor din yung smoke test na nanggagaling sa syudad. So yun po ay magandang tulong yun sa mga drivers. Kaya sa ngayon lahat sila umaray, pati pangbayad sa mga ganun ay talagang wala talaga silang pambayad. Sila naman talaga ang na-stuck na hindi nagkumita sa ilang buwan. Yes po. So hindi ang mga ito ay nangyari dahil sa tulungan ng isa't isa. Walang magsasabi na kami ang nagtrabaho kundi tayo lahat. At of course, we thank the people of Baguio who are also helpful at matulungin at they understand our situation. Vice Mayor, Sir Patricio, dami nagme-message po sa akin. Actually, I'm trying to summarize po. Iba't ibang mensahe po. Mga kaibigan, napapakinggan po tayo sa official Facebook page ng ating Vice Mayor. Isang guni mo kay Vice Mayor Olowan. Maraming salamat. Greetings po tayo, Vice Mayor. Eto, first batch pa lang po ito. I-greet po kayo ng ating Vice Mayor dito sa Baguio City. Of course, the following personalities who join us this morning. Of course, nagpapasalamat po kami kina Ben Saknit, Joby Boli, Jocelyn Olowan Soliman, Francine Catan Rigacho, Mary Ann Manuel, Gina Butigan, Alex Villanueva, Amando Lawagan, Senior, of course, Panyero. Of course, to Alma Jean, Irene Manzanero Laurita Jr., Orlando Brabanti, at of course, Teresita Ginwayan de la Piña. Thank you. Of course, we have here Rosalie Bagawi Lumibaw and Ed Beltran also. They are watching. Mga kaibigan, salamat po sa inyong suporta. Meron isang comment po rito. Mr. G, pakisabi kay Vice Mayor, I'm a follower ng kanyang official Facebook page. Pwede daw bang mag-delete ng isa sa Facebook niya kasi naka 5,000 na siya, hindi ako makapasok. Tanong natin si Vice Mayor. Do that, yan po ay trabaho ni kasamang William. Tingnan mo nga, William, yung mga friends natin dyan na hindi na-activate. Ayun nga po, pasensya na po mga kaibigan. Fake accounts yata dyan, yan ang alisin mo. Ayun nga po, 5,000 na kasi talaga nagsarado na po. Eto, Sir Pat, pwede po pakitulungan po kami mag-greet. Eto, batiin po kayo ni President Patricio Evangelista. Itong problema, senior citizen. Galing po kay Ireneo Mencero Laureta Jr., kay Orlando Brabante, kay Madam Teresita Genwayan de la Peña, kay Madam Ana Marie Lucero, kay Madam Dorothy Benbinen, kay Madam Teresita, nabanggit na po ata natin kanina, Teresita Genwayan de la Peña, mabuhay ang bise na on having a working heart. Thank you. Mabuhay kayo rin. Yan, maraming salamat po. At isang mensahe, kay Patricio Evangelista, maraming salamat kasi kadayalogo niyo po ngayon ang ating Vice Mayor. Salamat po sa inyong oras po.
At nakikinig po ako. Ako po isang driver po ng jeepney. Yan, napakaganda kasi diretso na nating nakakausap po ang ating BC Mayor dito sa Baguio City. President Patricio Evangelista. Maraming salamat. Thank you. Naganan ka kadwa iti jeepney operation. Ayan, salamat po. At isang mensahe para kay Vice Mayor Olowan. Vice Mayor, mabuhay po kayo. Salamat po kasi nakaraan ang kausap po natin transport groups at ngayon naman ang ating mga jeepney operators and drivers daw po. Of course, in as much as we want to, gusto namin i-accommodate lahat ng mga sektor natin para sa ganon. Malaman natin at isanggunin nila ang kanilang mga problema sa atin para sa ganon makagawa tayo ng magagandang batas at kung may problema sa executive, pwede natin kausapin si Mayor at nakikinig naman ang executive department na ibang ano dyan para sa kung anong may kunting problema ay may sagot kaagad. So yun ang kailangan ng good governance. Of course, may mga ibang sektor na maswerte tayo kung kaibigan lahat natin sila. Pero we respect their views. Maganda yon para demokrasya in action. So again, our friend here, Patricio Evangelista, kada kayong grupo, iti sektor, iti transportasyon na imbangag sa pa kada kayo amin. God bless to all of us. Eto, meron isang katanungan para kay President Patricio. Sir, paki-discuss daw po, ano daw po yung protocols daw po pagdating sa mga jeepneys po natin po ngayon? Ito po, number 1 po, yun pong social distancing. And then, prior na, bago po makapasada, kailangan po, meron po siya sanang permit. Yung sinasabi ko po na as termed by City Councilor Bumogaw na kailangan magdala-dala nung jeep ni driver, yun pong dalawang requirement po. Yun pong BCPO special permit and LTFRB special permit. And so nabanggit ko na yung isa kanina, yung social distancing, and kailangan po na yun pong mga drivers po natin, mga kasama nating operator, paki-remind po na before and after na mamasada po yung mga units natin ay kailangan pong i-disinfect. And also iti directive iti LTO kadagiti pasahero nga numabalin on the part of the mananakay naman na numabalin ket no naglugang kayo ti maysa nga jeep. Malaan nyo apo diyan ay plate number na kandi ay oras ken aldaw nga naglugan kayo for contact tracing. And datiin suggest dagi kakadwa tayo nga numabalin si kayo nga mismo, although we are not required as of this time nga numabalin ket agi kabil tayo ti notebook, di basit nga booklet lang per compartment. Ada kami ti compartmentalize kami diyan ay jeep tayo tata. Ada ti division ng permeable jeep plastic. Iti suggestion dagi kadwan ket magikabil kami ti magibitin kami ti basit nga notebook ta voluntary iyan ay on the part of diyan ay naglugan uray lang jay contact number na ta automatic nga a moment diyan nagtugawan na ta ijay kada compartment di pa kami vice iti para at least for contact tracing. Responsibilidad po natin lahat kasi tama po yung suggestion na yun na responsibilidad po ang lahat na pangalagaan po. Hindi natin alam kung sino talaga ang kalaban natin. Kaya yun po, kung po pwede, kung sumakay po kayo sa jeep, kung po pwede, pirmahan po ninyo. Yun pong, pirmahan, isulat po ninyo. Kung ayaw nyong ibigay yung inyong complete name, kahit yung contact number lang po. At nang sa ganon may makokontak kami kung sakaling may maisakay kami na carrier na po pala. Yun po ang protocol, ano pa. And then of course mga kasamang drivers, gi-comment po oray no ka masapol nga itata. Bago nga rumuar ken agawid kayo, masapol nga di gusto yo apo nang runa di pa nagsumli.
Hangabari tatata dati plastic nan nga midi ha ano mga advice ti ko kaya da complain nga di kakadwa tayo mo ten nga Ang sir. kat nang nangaruna itata lang lalo na no agawid kayo. Tara siyempre no nag-awid kayo di tayo mo no at dati na dala po san tayo nga awon na apakan tayo nga diyan na mikrobyo dahil ta COVID nga dahil ta tapno ma-disinfect muna kayo bago kayo makihalubilo sa inyong mahal sa buhay. Responsibilidad po ninyo yan. Cargo di konsensyayo apo deta no si kayo ti paggapuan na deta nga mikrobyo. It's good na naibaga ni Apo Pat nga agdigos kayo nga drivers, operators. Dapat lang mo timan. Apay nga timan. Apay gaputa ibagbagada nga drivers are sweet lovers. May katanungan po kay President Patricio. Still ongoing ba yung free smoke testing daw po, sir? Yes po. Actually, na-instruct ka na giti Presidente Teddy adad yan ay nagsentro po isu digyan nga duwa nga testing equipments in request iti may isang meeting in request tayo nga instead nga pwesto da ka ngay kumay roadside lagay units nga lagay nga testing equipment kat nagpwesto da apo di Burnham di NT Old City Library nga nagkandak dati free testing if only to have a yun pong requirement ng LTFRB kan LTO nga smoke emission test kat tuloy-tuloy po data nga arrangement EJ nga impaulog ni Apo Mayor nga kandak da iti free testing po. Isang mensahe para kay President Patricio Evangelista. Mabuhay po kayo, sir. Naway hindi lang to ang inyong dialogo kasama si Vice Mayor Olowan sa programang Isang Guni Mo kay Vice Mayor Attorney Olowan. Salamat po. At least po, although open, ito ipakamo kanyayo po on air. Open na open po, ini-encourage po tayo ng opisina ni Vice Mayor nga ano dati makita tayo nga concern mabalin, open na open po. Welcome po tayo doon sa opisina niya nga diretso tayo ibaga tayo diyan na problema tayo hanlakit din nga may panggap ti korta concern ti pagpasada very welcome po very amo tayo ni Apo Vice Mayor talagang uray masabsabat na tayo lang ditakat o anya kinukumusta tayo so you are all welcome siya kung tagimbita kanyayo Apo nga kakadwa kiti public utility jeep operations mapangkailangan yung opisina ni Vice tapno iti kasta padanon nyo di concerns nyo ore problema nyo kanyami hang kami nga perfecto Apo tapno maidalan-dalan na kayo nohan nyo may diretso kanyaming opisyalis yo kat mabalin nyo nga ipadanon kanya na tapno ito ni Apo Vice iti mang tawag ti pansin mi uno attention mi no kas pagarigan no adati pagkukurang mi Apo. Thank you, Pat. In fairness, halos every Monday nga umay dagitoy transport leaders, EJ Council, tapno kasta kat maki-istorya, basit nga problema, ibagada kada tayo kat we are addressing it. Of course, jay lang kabailan iti council kan city government ti maramidan na kas naibaga na tatay. We are also learning because naibaga na nga numabalin ingatoyo pa iti pamasahi ngam ko na mutilinteg nga awan ti karagbengan tayo ijay it's the jurisdiction of LTFRB in terms of hike the pasahe so nga ti inremedyo for the meantime daytatip ordinance nga si kayo nga riding public no dati ASIU iti drivers tayo no amoyo karkaro no nakita yo kat nagdigos nabanglo ay kat nga dakos piman nga ay nayunan yo titip dagita pamasahiyo so with that in behalf of the city government of Baguio kada kayo amin nga transport group na imbag nga agsapayo happy Father's Day. Salamat po, Sir Pat. See you soon po, sir. Pagbati po sa inyong pamilya bago po tayo magtapos po, sir. Yes, hanga bali di pamilya ta ko kikita kami nga kanayon kakadwa ka po iti public utility jeep operations maraming salamat po Mr. G salamat din sa time and also palagi po please mga kakadwa nga drivers
always keep safe. Hanyong lagidawan no hanyong tagidakkelan di panaggatang iti alcohol. Masapul tayo dahil nga kanayon nga ugaliin tayo nga ag ugas ti ima tayo, disinfect. Ken alaan mi man dito ang gundaway apo nga in behalf of the United Metro Baguio and Benguet jeepney operators and drivers po. We would like to thank on air ang ating very supportive, accommodating nga busy mayor tayo nga kanayon nga talaga nga very welcome tayo iji opisina na kanji pa nang welcome na iji session da. Diya po, keep safe everybody. Magandang Baguio and Benguet po. Salamat po. Mga kaibigan, at tabayanan po, kasama po natin ang Julie's Bake Shop. Are you tired of listening to the same programming in FM station? Well, get it on your desk. Listen and believe to Cool 97.5 DWLY. Cool 97.5. Binigyan mo ng kulay ang madilim kong buhay. Ikaw ang naging gabay ng isip ko. Binigyan mo ng pag-asa ang puso ko nagdurusa. Ikaw ang dahilan ng pagbabagong ito sa buhay ko. Noon ang buhay ko sa mundo, bakit na naman nakakalito? Di malam ang mga dapat na gawin, hindi malam kung saan nagpatungo. Lang ko sa pisyo para na-complete, puro ka para lang maka-split. At bukas, anong sakit? Hindi makahinga naninigit tip-tip at napatingin sa itaas. Gamay kinapot, labi pang basbas sa mundong madilim. Umaliwana sa pagkatinawa yung tinuro na malandas. Di pinayana na ako'y maligaw sa mundong madilim. Ikaw ang tumanglaw, ikaw ang dahilan kaya ngayon ay nakakulay. Buhay ko lang pagkasa ngayon ay nag-uumabot sa ligaya. Kasi natamasa, noon di makaya, basta na parusa. Ngunit dahil sa'yo, ako naghilom. Mabigo kong bibigay, yun ay tumikom. Aking ipinaot ang nakaraan. Isang panaginip na ayaw balikan. Mula sa mga hindi na pagkakatuloy ko ay nagising sapagkat ako ay ginabayan. Salamat po sa pagmamahal at sa pag-ibig na ipiniptal. Ako ay pinukod mula sa dilim. Dilitis ang puso, dinalisan ng banal. Di malilimutan na katulad nyo. Kayo na nagigabay ng isip ko. Tinuro kung ano ang mga tama ko mali. Ang babag na tiginig ako'y napahigpe. Sa di sinasadya ang mga lumo pumatawila. Nalaman na paakap ang mga kamay na may galang. Binigyan mo ng kulay ang madilim kong buhay. Ikaw ang naging gabay ng isip ko. At parang may nakita akong tinapay ng Julie's Bake Shop po kanina. Ayan, Sir Dan, saan ba yung tinapay po natin? Ay, Sir Dan, pwede ba mong ipakita po natin sa screen? Mga kaibigan, ating pong special guest po ngayon, Julie's Bake Shop. Kasama po natin ang manager ng Julie's, Sir Dan. At kasama rin po natin ang supervisor po ng Julie's Bake Shop. Ayan, eto na po. Okay, eto pong the best po ngayon. Kasama po natin ang ating mga kaibigan, si Ma'am Maribel, si Sir Dante Agkawili. Ayan. Okay, pakita po natin sa screen. Yan po ang tinapay po ng Julie's Bake Shop. Ayan, binubuksan po ni Madam. Masarap at kalidad na tinapay mula sa Julie's Bake Shop. Okay. Ayun. Maraming salamat po. At syempre, kasama po natin Vice Mayor, ang Julie's Bake Shop. Masarap na tinapay. Ayan, nakikita mo. Oh. Ang model pa po natin si Vice Mayor, ha? Ayan. Ayan, Vice Mayor. Good morning po. Kasama natin ang Julie's Bake Shop. Yes, thank you, kasamang William. And of course, alaan tayo man datoy nga pagkakataon. Tagpasalamat tayo iti Julie's Bake Shop of all the donations that you have given to the city of Baguio through the office of the Vice Mayor. Marami pong nakatikim ng Julie's na tinapay. Yung mga frontliners natin,
including the persons with disabilities, solo parents, barangay officials. So with that, we will take this again opportunity to thank, of course, Julie's Bake Shop as headed by itong kasama natin ngayon, si Dante, siya ang manager, at saka si Ma'am Marvel. Siya po ang supervisor, and of course, their boss. Pakikuan mga kasamang William. Ayun, i-flash po natin sa screen po yung nakaraang pandemic po. Ito po yung naging contribution po ng Julie's Bake Shop. Nag-ikot-ikot po kami sa iba't ibang barangays po. Mga iba't ibang frontliners, mga kaibigan. Mismo ang ating mga nasa checkpoints po. At personally po, yung binigay po mismo ng Julie's Bake Shop, nakabox pa po yan. Diretso na po. Wala nang repacking po yan ma'am at sir, dire-diretso. Ayan. Sir Dante, good morning po, sir. Good morning, sir. Good morning. Napakaganda yung programa nito at nagpapasalamat po kami. On behalf of our management, Sir Anthony Messina at Ma'am Imelda Messina, karangalan po namin, Vice Mayor, ang nakadala dito sa napakaganda yung programa. Sir William, salamat na invite niyo po kami sa programa niyo pong ito. And salamat po. At Ma'am Maribel, meron mong katanungan po dito. Vice, when I was doing my research last night, eto ho ba si Ma'am Julie's po, ma'am? Siya ho ba mismo yung founder po ng Julie's Bake Shop? Siya mismo. Ayan. May nagtatanong po rito, ma'am Sir, ano daw po yung kwento ng Julie's Bake Shop dito sa Baguio? Kailan daw po nag-start po at how many branches na raw po sa Baguio? Ayan. Ayan, kukuha po ako ng microphone pala. Yes, sir. Actually, ang Julie's Bake Shop Baguio, nagsimula ito noong mga August 2001 sa pamamahala ni Sir Anthony Messina. Okay, so ang Julie's Bake Shop, maabot na tayo ng more than 7 outlet or branches, Baguio Benguet at saka Baguio Benguet. Ang pinakaunang Julie's po natin sa Julie's Lacandula sa may Calansiao Street, at pangalawa po sa may Julie's Hilltop. Tapos pangatlo po sa may Julie's Magsaysay. Saka meron po tayong Julie's dun sa may Kayang. Meron din tayo dun sa may Julie's Yulokban, yan po yung panglima. At ang pang-anim po sa may Julie's Pico La Trinidad, Lower Bayabas. Saka yung panghuli po sa may Julie's Pines Happy Homes, Barangay. Yes, sir. Yun ang mga Julie's Bake Shop natin. I remember po ang Julie's Bake Shop. Nung pumunta yan unang-una sa Baguio, ako po ang nagkwandon yung opening nila. Yung ribbon cutting dyan sa Lacandula. Kasi yung yung father-in-law ni Anthony, yung may-ari si Anthony Messina, ay yung barangay captain ng San Antonio Village, si Engineer Rolyoda. So ako ang unang, so tuwang-tuwa rin ako dahil maswerte ang Julie's Bake Shop dahil nag-expand. In short, yumaman ang may-ari kasi at sige, bigyan nyo nga kami ng kwento bakit Julie's, sino ba itong Julie's na ito, parang so that the public may know. Apo Dante, kwento mo nga sa atin, sa publiko. Guys, ang kwento po ng Julie's Bake Shop nagsimula since noong 1980s sa pamamagitan ni Ma'am Julie Gadjongko sa Cebu. Noong 1980s, sir. Ang kwento niya, mayroon siyang pinagmamayari ng factory dun sa may Cebu. Tapos nainganyo siya na mag-business ng bakery dahil sa impluwensya ng kapitbahay. So nagpatayo siya ng business. So noong 1981, inilaunch niya yung Julie's Bake Shop, sir. Nagkaroon din po kami ng yan. Tapos si Sir Anthony Messina, siya yung pinaka-franchise namin dito sa Baguio. Nag-franchise siya para makapagpatayo ng Julie's Bake Shop. So si Ma'am Julie Gadjongko, parang plain housewife lang daw dati. Yun. So itong Julie's Bake Shop ay nagsimula talaga sa Cebu. Then nag-expand. So malaki-laki na to saan ang sulok ng Pilipinas mayroon, no? At
Ayun. lumago yung business ni Ma'am Julie. Ayun. So marami din nag-benefits, kasali din kami ng mga empleyado Yes. na nakarating din dito sa Baguio, Benguet. Actually. So maganda-ganda dahil nung pandemic kayo pa ang hindi huminto at Totoo po yan. nagsusupply Totoo po ng yan. tinatinapay at isa kami doon sa Office of the Vice Mayor ang nabinipisyuhan. Imagine na 2 beses a week na Opo. nagbibigay sila at maganda kasi pati yung itong mga cartons ay ang ganda. Pag makita nila yellow, ay Julius yan. At Ma'am Maribel, ang may-ari po ng Julius Bake Shop, Sir Anthony Messina. Yes po. Ayan po. Siya pong pinaka-main franchisee po sa Baguio po, ma'am, no? Yes po, sir. Ayan. May nagpapatanong po rito, Ma'am Maribel po, ano daw po yung tatak Julius Bake Shop na iba pagdating sa preparation po ng tinapay among bake shop sa Baguio, Ma'am Maribel? Actually, ang Julie's, yung naiba kami sa iba kasi we offer freshness. Ayun. So yun kasi yung pinaka-protocol ng kumpanya is freshness po. Lahat po ng ingredients namin is fresh. Hindi po kami gumagamit ng preservatives para sa ng tinapay namin. Ayan. Sa kung napapansin ninyo, yung bakery namin, nandun sa likod namin yung production area. Kitang-kita yung oven. Paglabas po para may serve ng namin. tinapay, ready to serve na po sa mga customer natin. Ayan, ang model natin yun, si Vice Mayor Olowan pa. Kumakain na po. At, Vice Mayor, i-roll ko po yung mga tinapay po ng Julius Sir Dante. Sarap. Yan, eto yung kanilang bake sweets. Eto ang kanilang bake savories, mga kaibigan. Tingnan mo naman yan, ang sarap, no? At eto ang kanilang fried breads, may fried breads. At eto ang kanilang bake classics. Grabe. Ayun, lahat yan natikman natin sa binigay sa atin. Ayun nga po Sobra talaga. Maraming salamat. Sir Dante, personal question. Anong pinaka-paborito niyo na sa tinapay ng Julius Bake Shop po? Sorry sir, ang pinaka-paborito ko siguro yung mga pandesal kasi yung parang familiar sa lahat ng bakery. Masarap din. Tapos yung pandikuko kasi ang nilalagay namin talaga din yung fresh na nyog. Fresh na nyog mismo. Sarap yun sir. Okay. May mga top selling kami kasi, mga top selling, yung mga fried product, lalo na yung ubi putche, yung mga parang bumibili sa amin. Yes, sir. Yes, sir. Eto sir sa screen, no? Oo. Tignan mo ang preparation. Napakalinis, mga kaibigan. Hindi lang linis po yan, quality ang pagkakagawa. Ayan. May isang comment dito, Vice Mayor Olowan. Penge daw ng Julius Bake Shop. Marami pa naman. Ayan, isang po rito. Ayan, isang comment galing sa listener, Vice Mayor Olowan, maraming salamat kasi isa po kami sa nabigyan through your office ng Julius Bake Shop. Actually, sa mga checkpoints po kami sa iba't ibang barangays daw po, Vice Mayor. Yes, alam nyo naman kaya kami rin ang nagpapasalamat sa Julius dahil we made an agreement. Talagang volunteer sila na namigay ng kanilang mga produkto. At hindi lang iisa, mga klase-klaseng tinapay ang inabot natin sa mga frontliners natin. Tignan po natin ito, mga kaibigan, no? Ito, ang paborito ko po rito yung cream na loaf bread. Ang sobra. At ito, yan. Pinapakita po namin. May nagpapatanong po dito, Sir Dante, bakit po napakamura daw po ng bread ng Julie's pero masarap po siya, hindi po siya mahal, affordable, pang Pinoy po talaga, Sir Dante? Yes sir, namin talagang in-squeeze namin yung profit namin kahit kaunti lang basta mapimigay namin para magiging satisfied yung mga customer. Pangmasa talaga yung presyo namin sir. Kasi doon kami kumukuha lang sa volume kahit kung bilang profit ni Sir Anthony. Nagustuhan nyo lang basta makapagbigay tayo ng tamang presyo sa mga customer para lalo nilang tangkilikin at masatisfied sila dun sa mga produkto natin. Yes, ipi-play po natin, Vice Mayor, yung video mismo ng Julius Bake Shop. Okay. Mga kaibigan, panoorin po natin. Ito po ang Julius Bake Shop. Ang sarap ating hinahanap. Almusal o merienda, Julie's bread sarap kasama. Julie's delicious goodness. Julie's
meron po nagtatext po dito. Mr. G, paki-ask po Sir Dante, si Ma'am Marvel daw po, nangangailangan pa daw po kayo ng trabahador. Ma'am Marvel. Sa ngayon po kasi marami kaming mga naka-floating na employees. Actually, kalahati lang po, skeleton po yung pumapasok sa amin. Sa lingan nitong pandemic natin. So anong ginagawa nila? Rotation? Rotation po ngayon. Ayun pa isa. Okay. Rotation. So at least para mayroon naman silang at least sa isang buwan may 15 days sila. We are in needs naman ito pag matapos na nitong pandemic at babalik tayo sa normal New normal. We are in needs. Nangangailangan din kami ng frontliners at saka bakers. O kaya frontliners. Sales lady. Frontliners kasi tawag namin sa mga sales lady namin. Continuous naman ang hiring natin doon. Ayun. Mga kaibigan, patuloy po. Ito po ang tinapay po ng Julie's Bake Shop. Tingnan mo nga naman, no? At talagang properly contained po yan, no? Nasa loob mismo na well secured. Ayan, may nagpapagreet dito ka, Vice Mayor Lawan, samantalahin ko na. Kami po yung nabigyan po ng Julie's Bake Shop. Actually, isa po akong pulis sa checkpoint mismo. Okay. Ang binigay po sa amin ni Vice Mayor Olawan, hindi po naka-repack po yan, ha? Isang box mismo ng Julie's Bake Shop. At marami, I won't mention kung anong presinto po kami, pero dinaanan po kami. At diretso, Vice, nandun daw po kay sakyan nun eh. Nagpa-picture taking po kami. Maraming salamat daw po. Okay. Thank you. Thank you rin. Kasi magpasalamat tayo sa Diyos at saka of course ang sponsor natin itong Julie's Bake Shop. Ayan. At mga kaibigan, nakaraan po, Vice Mayor, dito po namin kinukuha po yung tinapay po ng Julie's, yung kanilang branch sa Magsaysay. Ayun. Ayan. Sir Dante, pakibati daw po ang mga staff po ng mga Julie's Bake Shop na naka-duty po ngayon. Nakikinig sila ngayon. Okay, so lahat mga staff ng Julie's Bake Shop, binabati po kayo. Sana nasa mabuti kayong kalusugan araw-araw at magiging malakas, maging maingat tayo sa pandemic na to. Lahat tayo dapat mag-ingat at sumunod tayo sa patakaran ng local government about safety para hindi tayo mahawaan o kapitan ng anumang virus at palakasin na natin ang sarili para makapag-provide tayo ng magandang serbisyo sa mga loyals at mga incoming customers po natin. Pagbutihin na lang natin at mabuhay kayong lahat. And maraming salamat. Vice Mayor, natatandaan ko po nakaraan. Si Sir po yung tumawag po sa akin na nagbigay po ng 100 na pieces pa ng loaf bread na naka-plastic. Bandang hapon, around 2 in the afternoon po eh. Si Sir po yung tumawag po sa akin. Ang sabi po niya sa akin, Sir, po pwede bang pahabol? Meron kaming naka-prepare dito in ice. 100 po yun, no? Naka-plastic mismo ng loaf bread. Mainit pa. Oo. Yan ang gustong-gusto ng mga kapulisan eh. At saka itong mga ready, kasi alam mo, busy ang mga yan. Pag nakita nila, pwedeng kaagad kukuha ng kainin. So, talagang marami naman talagang nabigyan nun. Imagine, I think isang buwan. Opo. Isang buwan na nagbibigay hanggang na-lift yung GCQ. Nagbigay ng Julie sa amin. Ito pa yung mga iba't ibang barangays mga kaibigan, no? Kung anong nabigyan ng Julie's, hindi na nag-repack eh. Diretso na mismo pinabigyan ni Vice Mayor eh. Ayan. Ito po, iba't ibang barangays po sa Baguio na ito mga ating mga frontliners mga kaibigan. Yan. Ng Julie's Bake Shop. Dami, oh. Ayan. Pati po yung barangay po sa malapit sa SLU. Ayan, nabigyan din po ng tinapay ng Julie's Bake Shop. Sir Dante, may nagpapatanong po dito. Nabanggit po ni Madam kanina, walang chemicals na, walang preservatives mismo ang inyong tinapay. Ano pa po ang ibang sekreto po ng Julie's Bake Shop pagdating po sa tinapay po, sir? Yes, sir. Ang concept namin kasi, offering freshly baked product, tapos using only the finest ingredients, tapos producing in clean environments na full view of our customers. So, from time to time, sir, gumagawa kami ng tinapay para fresh talaga na magagawa ng tinapay. Every hours, mayroong lumalabas na mainit. Kaya karamihan ng mga customer natin, parang tinatimingan nila. Alam na nila kung anong oras lalabas yung mga tinapay para doon makabili sila ng fresh na tinapay, Vice Mayor. Oo. Ganun yung mga customer natin. Kaya parang naiidikit din sila na punta tayo ng ganitong oras. Maraming lumalabas na mainit. Yun, sir. Kaya yun din ang tinatimingan din namin para may palabas namin during peak hours.
Actually, Sir Dante, nare-remember ko si Vice Mayor, no? Pag kinukuha po namin yung tinapay po sa lugar po ninyo, dinadala po na sa office. Una, chinecheck agad ni Vice Mayor, ang init pa nito ah. Oo naman yun. Freshness and quality ng breads. Yun lang naman ang ano ko. In fact, maalala ko yun nung I thought na mahal ang ano ng Julie's, murang-mura pala. Very competitive sila at saka class ang kanilang mga tinapay. Eto, matatakam kayo dito mga kaibigan. Ayan. Tignan nyo naman yan, no? Ang ganda ng packaging. May nagpapatanong po dito, maliban daw po sa lasa po ng tinapay, fresh siya, the quality, maganda rin po ang packaging ng Julie's. Ayan. Ayan na ho ba yung standard ng kumpanya, Ma'am Marivel? Opo, sir. Ayan. Ito po yung standard kasi ng main, so you have to follow din yung mga ano nila. Careful din kami sa packing, syempre. Kasi iniisip namin pag dumarating sa yung tinapay sa bahay nila, at least hindi siya na-deform. Kung maaari sana, hindi siya na-deform. Pero hindi rin natin naiiwasan yung deformity ng mga breads, lalo na minsan pag mainit nilang kinuha, pagdating na sa bahay, na-deform na yung mga iba. So, anong ginagawa niyo, madam, para safeguard po, safety measures para sa mga ganung mga expected na pwede mangyari sa inyong tinapay? Ang ginagawa namin is at least yung binabox namin sa maganda, and then hindi namin dinadamihan yung packing. Limitado yung packing, yung filing ng breads para maiwasan ng deformities. Yung pala. Vice Mayor, nakikinig ko pala si Sir Nelson Rodriguez. Sir Nelson, magchat-chat po ako sa inyo, sir. Nakikinig po sa ngayon. Hello, Nelson. Camp 7. Good morning sa Camp 7. Nag-aantay po kami dito kay kasamang William. Sana maging guest ka namin one of these days. Narinig niyo po yan, Sir Nelson. Personal invitation galing kay Vice Mayor na maging guest po kayo. Siguro pag-usapan natin, Vice Mayor, yung mga protocol sa restaurant po ngayon. Yes. Kasi nag-open na. Yes. Para kay Sir Nelson Rodriguez. Sir Dante, may nagpapabati po sa inyo. Napansin po ng mga tao daw po sa Julie's Bake Shop, maliban sa tinapay at maliban sa siyempre safety measures, mga protocols, napaka-accommodating daw po ng inyong mga frontliners na nagbebenta sa Julie's Bake Shop. Meron ho ba kayong mga training sa inyong mga staff po sa mga bagay bago po sila mag-assume ng kanilang trabaho? Yes, sir. Meron po kaming training. Actually, meron kami mga screening period bago namin sila employed. Meron yung training. Kaya, sir, nagagampanan din nila yung magandang serbisyo. Yan, nakakapag-read sila ng maayos sa mga customer. Yun yung namin, sir. May training period na 1 week. Pero as considered, orientation. Proper orientation, sir. Especially sa mga salesly or frontliners na sinasabi nyo. Yes, kasi sila yung frontliners. Sila yung asset namin sa negosyo. Maganda yung kanila. Kailangan maganda yung presentation nila. Kasi hindi lang mabebenta yung mga tinapay namin kung hindi maganda yung approach nila sa mga customer namin. Totoo yan. Siyempre, pag napahiya mo ang isang customer, hindi na babalik yun eh. Yes, Vice. Ayan, merong isa ritong comment actually. Ayan, napakagaling daw po ng boss ng Julie's Bake Shop pagdating sa kanyang mga empleyado, Ma'am Marivel. Ayan, napaka-approachable na Sir Anthony Messina. Ano po masasabi niyo, Ma'am Marivel? Opo naman, we are grateful naman na nagkaroon ng ganun na boss. Minsan tinitignan naman niya yung hindi lang niya tinitignan yung business. Actually, tinitignan din niya yung yung benefits namin mga empleyado niya. Ayun. Tapos to give more trabaho sa mga dito sa Baguio. Yun yung isang kasi nila, aim nila kung bakit sila nagpunta dito. Actually, OFW si Sir Tony. Okay. Tapos maganda yung trabaho nila doon, pero ang gusto nila, ang aim nila is makapunta dito sa makapagbigay ng trabaho sa bayan natin. Very generous din naman siya when it comes to Ganun naman yun eh. It's also sharing with your employees. Kasi pag ganun, talagang it's give and take. Mga kaibigan, masarap at kalidad na tinapay mula sa Julie's Bake Shop. Kanina, natikman na po ni Vice Mayor ang tinapay po ng Julie's Bake Shop. Ito po yung bagong product namin. Bagong products po? Opo, bagong product.
Ay, may mensahe po rito, Mr. G. Ang aking anak actually ay PWD, pero nabigyan po kami ng tinapay. Actually, 8 boxes po yun na diretso para sa PWD group. So, Vice Mayor, galing sa isang listener po, Vice. Yeah, of course, yung presidente nila, si Ma'am Leona Gayaw. Si Gayaw, siyang pumunta sa office dahil kaibigan din na lang natin. So sila ang nagbigay dun sa mga anak nila. Kasi yung parents, they are organized. Mayroon silang mga anak na PWDs. So sila ang yung isang binigay niyo sa amin, binamigay namin sa kanila. So nagkaroon din sila ng sharing sa mga sa mga anak-anak nila. Kasi they are well organized. And at least tuwang-tuwa sila. Dahil ito nga, boxes ang nabigay. Pati yung box na ito, pinag-aagawan daw. At, sabi nga, mayroon sanang part 2. Pero sabi ko, tapos na yung GCQ. At ang laman, Vice, ng isang box, no? 40, 50, grabe. Marami, kasi yung boxes na malalaki. Ayan. Sir Dante, sir, can you help us greet ang ating... actually, marami nakikinig, pero eto po, we can afford to greet. Eto, Sir Dante, nakita niyo ba, sir? Yes, sir. Ayan. Okay, binabati po namin si Ma'am Demi Floresca, Sir Henry Kensay, Sir Kensay. Chito Joy, Ma'am Teresita Guanwayan de la Peña. Ayun, may isang comment dito galing sa isang listener. Mr. G, pakisabi kay Vice Mayor, yung barangay po namin nabigyan ng 2 boxes mismo. At actually complete kami noon 18 kaming naka-duty mismo. Kasama yung SK daw po kasi tumutulong daw po sila sa DSWD, yung first tranche po na tinatawag. May dumating po sa amin na 2 boxes po ng Julius Bake Shop. At salamat po through the Office of Vice Mayor at nakarating sa amin ng Julius Bake Shop po, Vice. Ganun naman talaga, that is intended for you. At yan ang kaya nga maraming binigay si Mr. Anthony dahil pamigay natin yan sa mga frontliners natin. It so happen, salamat. Mahirap pa but we will take this opportunity again to, of course, sa Julie's family, headed by Anthony Messina. And salamat po. At mga kaibigan, oras po natin ay 8 minutes after lunchtime. Lunchtime na po tayo ngayon. At syempre, kukunin po natin. May mga important announcements po ba tayo galing sa Julius Bake Shop, Sir Dante? Yan, sir. Papaalala lang natin sa mga kasama natin empleyado ng Julius Bake Shop na magiging aware tayo. Tapos, mag-ingat. Laging magsuot ng face mask, face shield, na ganyan. Tapos, prioritize natin yung social distancing kahit nasa trabaho tayo. Paalala pa natin sa bawat isa at magtulungan tayo sa bawat gawain. At sa mga papasalamat din, kukunin ko rin itong oportunidad na to na magpapasalamat sa mga customers na laging tumatangkilik ng produkto ng Julie's Bake Shop. Sana po hindi po kayo magsasawa, tangkilikin at inassure po namin na lang yung mga mabibiling produkto ay puro fresh. Saka quality. Oo. Yan po. Ayan, maraming salamat. At ma'am, inyong mensahe po, madam? Again, nagpapasalamat ako sa lahat, sa mga customers din namin. Without you, hindi kami nag-grow. So, yun, thank you very much for your salamat sa patuloy na pagtangkilik ng produkto namin. Yan lang po. Salamat po. Pinabati po natin ang magandang umaga once again kay Sir Nelson Rodriguez. Naka-join in po siya ngayon. Vice Mayor, Sir Nelson, actually, kuya-kuya ko po to, sir. Thank you, kasamang Nelson. Happy Father's Day. At sa lahat ng nakikinig, nanonood sa programa natin, isang guni mo kay Vice Mayor, especially sa mga tatay, advance Happy Father's Day tomorrow. Of course, in behalf of the city government of Baguio, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Julie's Bake Shop. Salamat sa inyong naitulong nung ECQ at saka GCQ. Talagang sana
ang Diyos lang ang ano sa inyo. So God bless us all. God bless to all listeners in our program Isangguni mo kay Vice Mayor Faustino Oloan. Na ibang agsapayo, God bless. At Vice Mayor, nanonood po ngayon si Sir Anthony Messina. Sir, ano pong mensahe niyo po para kay Sir Anthony po, sir? To our boss, Anthony Messina, Happy Father's Day. Sana huwag kayong magsawa na tutulong sa amin. And we expect from you, siguro one of these days magkapi tayo para tikman uli natin ang Julie's Bake Shop. Mga kaibigan, masarap at kalidad na tinapay mula sa Julie's Bake Shop. Sir Dante, maraming salamat po sa Mama Rivel. Sir Anthony Messina, mabuhay po kayo. At Sir, Vice Mayor, by next week, meron po sa akin nag-chat kagabi. MMA fighter na champion na galing sa Lakay, magigest po sa ating baby program. Yung Team Lakay po by next week, Sabado. Nandito na po yung aking message po at sabi ko, sige po, they would like to meet you daw po. Okay. Champion po to ng MMA ng 1FC ata, Team Lakay po, kasama nila Fulayang. Okay mga kaibigan, happy weekend at syempre ang mensahe po ni Vice Mayor para po sa ating mga kababayan dito sa Baguio City. Of course, in behalf of the city government of Baguio, we say Happy Father's Day to all fathers. Kami po, of course, to our frontliners. At lahat po tayo ay frontliners. Kung anong nagawa ng opisyalis dito sa syudad ay maganda. It was patterned by the national government. And we are thanking of all the support na nabigay ng taga Baguio sa mga opisyalis natin. Of course, God bless to all of us. Naimbag manan. See you on Saturday. Mga kaibigan, ang tabayanan po si Sir Eddie Bona para po sa ating next radio program, Mabuhay Baguio. You don't need to memorize the call letters to be able to listen. All you have to do is to set your FM radio dial straight to 97.5 megahertz. Saan ka pa? Dito ka na sa Cool 97.5, your coolest radio station in the city. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true?